Secret XPG. Hi, my name is Eliza, 25 years old. Ang kwentong ito ay tungkol sa akin. Nakatira ako ngayon sa Baguio. May isa akong anak na babae, 3 years old pa lamang. May asawa ako si Elmer, 29 years old. Nagtatrabaho bilang isang architect. Sa Baguio nakalocate ang work nila, kaya dito na rin kami nag-i-stay ngayon. Masayang masaya kami ngayon, pero may di malilimutan na kailanman sa buong buhay ko. 3 taon nang nakakaraan, 4 lang kami sa aming pamilya. Ang papa ko 49 years old, mama ko 47 years old, ako 22 years old at si Jonas 17 years old. Si Jonas ay medyo maputi, payat ng kaunti, mga 5'5" siguro ang height. Cute at talagang sobrang napaka-cute, kaso sobrang mahiyain, sobra talagang mahiyain sa mga babae. Bagay o ano paman. Ako naman ay medyo maputi rin ng kaunti. Short hair na hanggang leeg lang at medyo chubby ng konting-konti lang naman dahil nga sa kakapanganak ko pa lang sa baby kong babae. Yes, 22 years old pa lamang ako noon. 1 year after kong nag-graduate ng nursing ay nabuntis ako ni Elmer. BF ko pa siya noon. Pero dahil sa malaki ang kinikita, bilang isa ng professional na architect, ay pumayag agad ang parents ko na ipakasal kami. Mga late August na ata ng taong 2005, 2 months after kong manganak nang mangyari ang isang aksidente, nagsimula ng lahat. Simple lang ang aming bahay, 2-story residential house with 2 bedrooms sa ibaba at 2 bedrooms sa itaas. Nung nagbubuntis pa ako at after manganak, ay napagpasyahan namin na sa parents ko muna ako mamamalagi since di pa nakakaipon ng sapat na halaga ang husband ko ng pera para sa sarili naming bahay. Isang umaga, gumising ako upang maligo dahil nga ay pupunta kami ng baby ko sa biyenan ko. Mga around 6:45 AM, siguro naka night gown pa ako noon, pumunta ako sa ibaba upang mag-shower dahil isa lang ang CR namin at nasa ground floor ito. Pati kwarto ng parents ko ay nasa ground floor din. Binuksan ko ang pintuan ng CR, isinara ng marahan at dali-dali kong binuksan ang shower curtain. Pero pagbukas ko ay nabigla ako sa nakita ko. Si Jonas basang-basa ng tubig, nakatayo sa harap ko, pikit ang mga mata. Nanlaki ang mga mata ko at napahinga ng malalim dahil sa gulat. Nanlaki ang mga mata ni Jonas sa gulat at kaba. Pero hindi siya tumigil, natulala ako hindi makagalaw. Nag-iisip ako noon kung bakit hindi siya tumitigil sa ginagawa. Jonas! Tanging nasabi ko na medyo galit at gulat. Pero huli na, napaatras na lang ako ng konti, hindi makapaniwala. Hindi ako makapagsalita dahil sa nakakahiyang pangyayari. Samantalang si Jonas ay dali-daling lumabas ng CR. Pagkatapos nun ay dumaan ang mga araw, linggo at buwan na wala siyang kibo at hindi ako pinapansin. Baka nahihiya lang sa nangyari, sabi ko sa sarili. Pero nag-alala na ako sa kalagayan nito. Baka nagigilty siya at may problema at matulad sa ibang bata na naging lasenggo, tambay at adik. Natakot ako, kailangan ko siyang kausapin. Kaya tsumempo ako. October noon, sem break nila. Second year college, civil engineer student si Jonas. Kaya alam kong wala siyang pasok at dahil nga sa mahiyain ay magkukulong lang ito sa bahay at manonood ng TV. Sila mama at papa naman ay nagpapadoktor sa Maynila at in 4 days pa ang uwi nila. Around 6:20 ng umaga, gumising ako para magtimpla ng gatas since mahina ang produksyon ng milk sa akin. Pagbaba ko sa kusina, nagulat ako nang makita ko si Jonas. Nanonood ng paboritong movie sa sala at natulala ako, kitang-kita ko sa TV.
Dahil doon ay nabitawan ko ang walang laman na bote ng tiyopon sa sahig at biglang nataranta si Jonas at lumingon sa likuran niya. Anong ginagawa mo dito? Galit at gulat na sabi niya. Minahon ka, Jonas. Normal lang yan. Alam ko na yan. Explain ko sa kanya. No, normal? Oo, ganyan lang talaga pag nasa tamang panahon. Hindi. Iba to. Iba? Bakit? Anong problema, Jonas? Wag. Huwag kang lumapit. Pero lumapit ako sa kanya. Sa paglapit ko, tumayo siya sa tabi ng TV. Alam kong ito na ang tamang panahon para mag-usap kami kung ano man ang problema niya at sa nangyari noon sa CR. Jonas, makinig ka. Mahal na mahal ka namin. Ayokong nakikita ka na may problema. So please tell me, ano bang iba na sinasabi mo? Ate, nahihiya ako. Baka pagtawanan mo ako. Napapaiyak siya. Jonas, makinig ka sa akin. Ate mo ko, di kita pagtatawanan. Kaya pakiusap, sabihin mo na. Kasi may problema. Bakit? Anong problema? Kasi lagi na lang. Di mo alam kung gaano ako nasasaktan. Pati sa school ko, hindi ako mapakali. Hirap na. Natulala ako sa sinabi niya. Lalo na nang makita kong may luhang lumabas sa mga mata niya. Di ko alam kung ano ang hirap na dinaranas ng kapatid ko. Sa mga oras na yon ay lubos akong nasaktan para sa kanya. At gagawin ko kahit na ano upang matulungan ko ang mahal kong kapatid. Jonas, nurse ako. Makinig ka. Normal lang yan. Di lang ikaw ang nagdaranas niyan, kundi marami rin. Handa kitang tulungan, Jonas, kahit ano. Gusto mo pumunta tayo sa doktor? Huwag na, gagastos lang tayo. Nawawala rin naman kapag napagbigyan na. Kasi sa simula madali lang, pero sa mga nagdaang araw, mahirap na. Kaya lagi na lang ako nanonood ng mga movies. Ah, kaya pala. O sige, timpla muna ako ng gatas. Tapusin mo muna yung ginagawa mo habang pinapainom ko si baby sa taas. Huwag ka mag-alala, di ko sasabihin kay mama at papa. Masaya kong sabi sa kanya. Madali kong tinapos ang pagtimpla ng gatas at dali-daling pumunta sa taas. After 10 minutes ay bumaba ulit ako pero nabigla ako nang nandoon pa rin siya at nanonood. Jonas, di ka pa tapos? Lumapit ako sa likuran ng sofang inuupuan niya. Hindi pa ate. Sorry, ayaw talaga eh. Malungkot na sabi niya. Bakit? Di ba umi-epekto yung pinapanood mo? Hindi eh. Mag-isip kaya ng mga kakaiba. After ng pagkasabi ko nun ay bigla siyang natahimik. Di ko alam kung bakit, pero magsasalita na sana ako nang maunahan niya ako. Mahal mo ba? Pabulong niyang sabi. Ano? Oo naman. Bakit mo naman naitanong yan, ha? Ate, Bakit, Jonas? Anong problema? pwede bang makita? Pabilis niyang sabi. Nabigla ako sa sinabi niya. Di ko alam kung ano ang isasagot ko sa mga panahong yun. Alam mo ba, yung nakita ko nung isang umaga sa CR, minsan iniisip ko. At kahit papano ay nakakatulong. Paiyak na sabi niya. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa panahon na yon, pero gusto ko siyang tulungan sa paghihirap na dinaranas niya. Litong-lito na ako pero di talaga matiis ang maamong muka. Tumayo si Jonas at nag-ayos ng kanyang sarili. Pumikit na lang ako at gagawin ko ang lahat para sa kanya, para sa kanyang ikabubuti. Jonas, sandali. Natulala siya, napatingin sa akin at may nakita akong kasiyahan sa mukha niya. Alam na niya ang nasa isip ko. Lumingon-lingon ako, siniguro kong sarado lahat ng bintana at pintuan. Doon tayo. Sabi ko sa kanya, hinawakan ang kamay niya. Binuksan ko ang CR at ang ilaw. Umupo ka. Di siya makapagsalita, natulala si Jonas. Wow! Tanging nasabi niya, sige, baka magising na si baby. Paglipas ng halos 4 na minuto, natulala ako sa kinatatayuan ko at alam kong gumaan na ang pakiramdam niya.
Dali-dali akong nag-ayos at kumilos na din siya ng walang imik. Pumunta siya ng shower at naglinis. Pagkatapos niyang magpatuyo ay nilapitan ako. Salamat. Bulong niya sa akin. Niyakap ko din siya ng mahigpit na mahigpit. Salamat din at nakatulong din ako. Pagkatapos nun ay lumabas agad siya ng CR para patayin ang pinapanood niya at dali-daling umakyat sa taas. Ako naman ay natawa dahil naisip ko na ako pa ata ang maglilinis sa CR. Tumayo ako upang kumuha ng basahan at nagsimulang linisin ang sahig. Malaki na talagang pinagbago nito. Hindi rin naging mahiyain at nasabi pa niya ang kanyang mga dinaranas na problema sa akin kahit na medyo talagang nakakahiya. Sabi ko sa sarili habang naglilinis. Pagkatapos ng di ko malilimutang umagang iyon, ay napansin kong naging mas masaya at puno ng ngiti si Jonas. Nagdaan ang mga araw na wala namang naging problema sa aming dalawa. Ang nangyari, parang normal lang kung kumilos kaming dalawa sa loob ng bahay. Naging busy siya sa pagdodrawing ng sem break assignment na mga plates sa kanyang kwarto at ako naman ay bumibisita sa biyanan ko. Tandang-tanda ko pa noon, pagising ko isang umaga, tinignan ko ang diaper na suot ni baby kung basa na ba at napatingin ako sa kalendaryo sa may ulo ni baby. OMG! Bulong ko sa sarili. Nataranta ako na ngayon nga pala ang uwi nila mama at papa. Nakapajamas pa ako noon, dahan-dahan akong lumabas ng pinto upang kumatok sa kwarto ni Jonas. Pero lumipas muna ang halos 1 minuto bago siya sumagot at binuksan ang pinto. Bakit ate? May kailangan ka? Ang aga pa oh. Alam ko, pero kailangang magbihis ka na dyan dahil magja-general cleaning tayo ngayon. Mamayang tanghali ang uwi nila mama at papa. Nanlaki ang mata niya. Naalala niya siguro pero nawala ito at bigla na lang napayuko ng konti at parang nag-isip tapos nagsalita na medyo nahihiya. Ate, pwede bang susunod na lang ako? May tatapusin pa kasi ako. Tutol niya habang nagsimulang mamula ang pisngi. Ako naman siguro ang nanlaki ang mga mata sa mga oras na iyon. Alam ko ang kanyang ibig sabihin at nakita ko rin iyon nang tumingin ako. At na-guilty dahil may issue iyon sa kanya. Okay. Jonas, alam ko. Pakibilisan lang pwede kasi kulang na tayo sa oras. Okay ate, salamat sa pag-intindi. Natuwa naman ako at nagiging open na siya kahit papaano. Sinara niya ang pinto at ako naman ay nagtimpla ng gatas, pinainom at pinatulog si baby. Pagkalipas ng 10 minutes ay lumabas ako ng kwarto at kinatok ang pinto niya. Jonas, tapos ka na ba? Sandali lang ate. Okay, sige maghahanda muna ako ng pang-almusal natin. Bumaba ako at nagtungo sa kusina. Kung naaalala ko pa, ay kape, mayonnaise na palaman at ang kahapong sliced bread na natira ang breakfast namin noon. Pero natapos na akong mag-almusal ay hindi pa rin bumababa si Jonas. Medyo naiirita na ako dahil marami pa kaming gagawin sa konting oras. Umakyat ako at kinatok ang pinto at tinawag siya ng mahina. Baka magising si baby. Jonas! Jonas, tapos ka na? Pero sandali lang ate. Kailangan eh. Alam mo na. Ano? Jonas, marami pa tayong gagawin. Bilisan mo, mag-almusal ka na. Please lang, okay? Sabi ko na medyo galit. Wala akong narinig na sagot. Sa halip ay bumukas ang pinto niya. Tapos na? Di ko na tinapos. Sagot niya na parang na-disappoint. Ganun ba? Pwede mo namang mamaya mo na lang tapusin, Jonas. Kaya mag-almusal ka na para makapagsimula agad tayo. Di siya kumibo pero wala akong magawa. Alam kong mas lalong masasaktan lang siya physically and mentally. Kaya tumalikod na lang ako upang bumaba. Pero hinawakan niya ang kaliwang kamay ko sabay sabi. Pwede ba ulit sa CR? Pahiya at diretsong sagot niya.
Natulala ako na para bang oras na ang lumipas. Di ko alam ang isasagot noon, pero nang makita ko ang kanyang maamong muka, ay naawa ako at alam kong kailangang tumulong ako hanggat makakaya ko. Kahit gaano pa man ito ka-weird, pero aaminin ko, medyo natuwa din sa mga oras na yon at alam ko na ang dapat kong isagot. Sige Jonas, mamaya, pero kailangan muna nating tapusin ang paglilinis ng bahay. Bilisan natin bago umuwi sila mama at papa. Seryosong sagot ko sa kanya na di ko man lang tinutukan ang kanyang mga mata. Salamat ate. Tanging sabi niya habang binitawan ang kamay ko at nagtungo sa kusina upang mag-almusal. Mga around 8 siguro ng umagang iyon ay sinimulan ko na ang paglilinis ng sala. Dahil nga sa pagbubuntis ko ay halos lahat ng damit ko ay mga duster. Buti na lang nakita ko sa cabinet ang green t-shirt ng husband ko na si Elmer. Pinaris ko ito sa basketball short niya na puti at manipis. Tanda ko pa noon, habang naglilinis sa mga ilalim ng mga upuan, ay napansin kong panay ang tingin at sulyap ni Jonas. Sa pag-inom niya ng kape ay sumasabay ang tingin niya. Di ko naman masasabing naiirita ako noon. Sa totoo lang ay natutuwa dahil marunong na siyang tumingin sa babae. Pagkatapos niyang mag-almusal ay tinapon niya ang mga basura sa likod ng bahay namin at basurang natipon ko sa paglilinis. Pagkatapos sa sala ay pinagtuunan ko noon ng pansin ang mga bintana at kortina. Sa pagpupunas ko may bahay ng gagamba sa left side corner, banda ng living area namin. Kumuha ako ng walis at umakyat sa sopa upang maabot. Sa pagbaba ko naman ay bigla na lang akong nawala ng balanse. Lumagpas ang isang paa ko sa sofa at naging dahilan ito sa pagkahulog ko. Narinig ni Jonas ang sigaw ko at dali-daling lumapit sa pag-aalala. Ate, ano nangyari? Wala, nahulog lang ako. Buti na lang at hindi ako masyadong nasaktan. Patawang sagot ko sa kanya. Mag-ingat ka ate. Remember, kakatapos mo lang mga anak. Pagalit na sagot niya. Nabigla ako sa sinabi niya noon. Di ko alam na ganon ang pag-aalala. Napangiti na lang ako sa pag-iisip na pinapahalagahan niya pala ako. Salamat Jonas. Tulungan mo naman akong bumangon oh. Palambing sabi ko. Hinawakan niya ang dalawang kamay ko at hinatak ako patayo. Pero sa pagtayo ko ay aksidenteng natapakan ko ang basahang ginamit ko sa pagpupunas ng bintana at natumba ako papunta sa kanya at bumagsak. Nagtinginan kami na para bang isang oras walang gumagalaw. Kaya bago pa man may makakita sa amin ay persahan kong inalis ang mga kamay ko sa kanyang pagkakahawak at tumayo at nagsorry. Sorry Jonas. Pasensya na, natapakan ko kasi ang basahan. Okay lang yun ate. Aaminin ko na sa mga oras na iyon ay nadala din ako pero kailangan na naming tapusin ang paglilinis ng bahay. Pagkatapos habang basang-basa pa ng pawis ay nagsimula na akong magluto. Fried chicken ang niluto ko noon. Binili ng mama ko bago sila umalis. Dahil tapos na rin si Jonas ay pinabili ko siya ng chop suey at iba pang gagamitin sa pagluluto. Sa pag-alis niya ay di ko maiwasan ang pag-iisip sa kakaiba kanina. Hindi ako makapag-focus ng maayos sa pagluluto. Bumabalik lang ako sa sarili kong pag-iisip pag natatamaan ako ng mantika. Pagkatapos kong magluto ng fried chicken, habang hindi pa dumadating si Jonas ay nagpahinga muna ako sa kitchen table namin. Sa mga sandaling iyon ay laging bumabalik sa isipan ko ang nakita. Habang tumitingin sa walang hanggan, sa pag-iisip ko ay di ko namalayan ang sarili. Pero naputol iyon nang marinig ko ang tunog ng pagbukas ng gate namin. Lagot na si Jonas! Sabi ko habang dali-daling nag-ayos. Si Jonas nga ang dumating at dala-dala ang mga pinabili ko. Akala ko na mabibitin ako, pero mali pala ako. Sa paglagay niya sa table ng mga pinamili, ay yumuko siya at, Pwede na ba?
Sabi niya na di makatitig sa akin. Alam ko ang ibig niyang sabihin. Alam ko rin na nahihirapan. Wala na kaming oras kaya ako na mismo ang kumilos. Oo, pwede na. Halika na, bilis. Wala nang oras, baka umuwi na. Sagot ko habang tinitingnan ang kasiyahan sa kanyang muka. Sa CR ba uli? Oo, pero isara muna ang bintana at pinto. Pagkatapos naming isara lahat ng bintana at pintuan, ay pinauna ko na siya sa CR at ako naman ay nagtungo sa kwarto upang tingnan ang kalagayan ni baby. At tulog pa rin naman, mga around 11:20 siguro nang pumasok ako sa CR. Sa pagbukas ko ay nakita ko si Jonas na nakaupo sa toilet seat. Nagsimula na pala. Oo. Tanging sagot naman niya, dahil nga sa wala na kaming oras ay di na ako nag-aksaya ng panahon. Makalipas ng halos 6 minutes ay di pa rin tapos at kitang-kita ko ang reaksyon niya sa muka na para bang nasasaktan. Alam kong masakit iyon, pagod na rin. Jonas, matagal pa ba? Sandali lang. Bilisan mo lang ha. Baka magising si baby at dumating sila mama. Pero lumipas ulit ang ilang minuto ay wala pa rin nangyayari. Kailangang gumawa ng paraan. Jonas, wala pa ba? Ayaw eh. Mag-isip ka kaya ng mga magagandang bagay. Di ba yun naman ang ginagawa nyo? Nung pinapanood mo sa sala dati? Suggestion ko sa kanya para lalong maging madali dahil ako ay pagod na rin sa kakatayo. Di siya kumibo sa pagkasabi ko at maya-maya. Ate, pwede ba yung... Ha? Anong ibig mong sabihin? Pwede bang tulungan? Nabigla at natulala ako sa narinig ko. Nakita ko sa mukha niya noon na nahihirapan na talaga siya. Mahal na mahal ko siya kaya gagawin ko lahat ng magagawa ko basta't kaya ko. Magsasalita na sana ako pero naunahan niya ako. Kung ayaw mo, okay lang sa akin. Problema ko naman to. Sobra-sobra na mga ginagawa mo. Sabi niya na tinitigan ako. Muli ay nakaramdam na naman ako ng awa para sa kanya. Hindi Jonas. Pag may problema ka, ay problema ko na rin yun. Sabi ko habang lumapit ako sa kanya. Pagkatapos nun ay walang kumibo na sa aming dalawa. Wala kaming imik pareho. Salamat naman at nakatulong ako, Jonas. Tanging naging sagot ko at that time. Tumingin lang ako sa kanyang mga mata, hindi sumagot at ngumiti lang ng napakasayang ngiti. Tapos naisip ko bigla, baka dumating na. Sabi ko sa sarili noon, kaya mabilis akong tumayo at dali-daling lumabas ng CR. Jonas, mag-ayos ka na. Utos ko sa kanya at iniwan ko na siyang kontento at masaya. Mga around 11:50 ay dumating na sina mama at papa. Nagkwentuhan kami sa sala habang nilalaro nila si baby at ako naman ay inihahanda ang tanghalian. Kat, kapatid mo asaan? Nasa CR, naliligo siguro. Sagot ko naman at kakasabi ko pa lamang ay lumabas bigla si Jonas sa CR bagong paligo. O Jonas, bilisan mo na dyan, kakain na tayo. Ay, mabuti naman at tapos ka na. Kanina pa ako naiihi. Sabi naman ng papa ko. Nanlaki ang mga mata ko at parang tumigil ang paghinga. Tanda ko pa noon kung gaano ako kinabahan. Patay! Tanging bulong ko sa sarili. Sa pagpasok ng papa namin ay lumabas naman si Jonas papunta sa taas upang magbihis at dumaan siya sa likuran ko sabay bulong. Okay na. Nilinis ko na, wala ka nang dapat ipagkabahala. Salamat nga pala. Bulong niya na parang walang nangyari. Di ako gumalaw, tinignan ko lang si mama na nilalaro si baby. At itinaas baba ko ang aking ulo sa pagsang-ayon kay Jonas bilang pasasalamat. Pagkatapos ay umakyat siya sa taas, iniwan akong nakangiti at masaya. Pinainom mo ba ng gatas si baby? Oo ma, tapos na. Mga around 8:45 ata noon nang maisipan kong maligo na para matanggal ang mga dumikit na pawis sa aking katawan mula pa nung umaga at sa dahilan na rin na kahit nasa Baguio kami
ay hindi namin masagot kung bakit mainit ang gabing iyon. Pagkatapos naming maghapunan at maglinis ng kinainan, ay nagtungo agad ako sa kwarto upang patulugin si baby at kumuha ng bathrobe at tuwalya. Pagbaba ko ng hagdanan papuntang CR ay nakita ko sila mama at papa at Jonas na nanonood ng TV at nakita naman ako ni mama. Maliligo ka? Oo ma, dumikit na kasi ang mga pawis kanina nung naglinis kami ni Jonas. Sagot ko habang nakita kong lumingon si Jonas at tinitigan ako. Ah, ganun ba? Eh si baby, tulog na ba? Oo ma, tulog na tulog na. Sagot ko habang tinitigan ko rin si Jonas. O sige, maligo ka na nang makapagpahinga ka na. Sabi niya sa akin. Hindi ko alam pero nung magtitigan kami ni Jonas sa mga oras na iyon ay bigla akong natuwa. Iba ang mga titig niya. Nahihiya mang aminin at ngayon ko palang naintindihan ang nararamdaman ko noon ay dahil sa isang naganap na aksidente. Pinutol ko ang aming titigan sa paglingon ko at paglakad papuntang CR. Lumipas ang ilang minuto at kakatapos ko lang ng pangalawa kong pagsabon ay nagulat ako nang marinig kong may kumakatok sa pinto ng CR, si mama. Tapos ka na ba? Pasigaw na tanong ng mama ko. Di pa ma, sandali lang. Pakibilisan mo lang iha. Gusto ko kasing hugasan ang mga paa ko. Puno kasi ng alikabok sa biyahe. Opo, saglit na lang ma at matatapos na rin ako. O sige, gisingin ko muna ang papa mo nang makatulog na sa taas. Paano sa sobrang pagod sa biyahe, nakatulog na sa sopa? Opo ma, tanging sabi ko sa pagkaalis ni mama. Lumipas uli ang ilang minuto at kakatapos lang ng pang-apat na pagsabon ko ay nagpasya na akong tama na siguro ito. Sarap talaga ng feeling kapag fresh na fresh ka, sabi ko sa sarili. Pagkatapos kong magpunas at maglagay ng bathrobe at tuwalya sa ulo, ay binuksan ko ang pintuan ng CR nang bigla akong magulat. Si Jonas nasa bandang kaliwang harapan ng CR nakatayo. Anong ginagawa mo dito? Pwede ba ulit? Ha? Pero baka mapansin na gising ka pa. Okay na. Tinulungan ko si mama kanina sa pag-alalay kay papa. Abang akala nila, nasa kwarto na ako at tulog na. Wow! Bulong ko sa sarili ko. Nilinlang ang magulang, talagang desperado. Pero para sa akin sa mga oras na iyon ay hindi na tama. Kakatapos lang kaninang umaga, tapos ngayon na naman. Di ko na alam kung anong isasagot ko pero Pasensya ka na. Hindi lang talaga matiis. ewan ko ba kung bakit pag nakikita ko ang kanyang maamong muka at naririnig ko ang mga bulol niyang mga salita ay bigla akong naaawa. Sa kaloob-looban ko ay gusto ko siyang tulungan dahil mahihirapan siya sa pagtulog pag ganyan ang kalagayan niya at isa pa malayo na rin ang nagawa namin. Di na ako pwedeng umatras kung ang pag-atras ko ay magdudulot ng pasakit sa kanya. Sige, pero kailangan lang bilisan, okay? Mahinahong sabi ko sa kanya at nakita ko ang kanyang muka na napuno ng ligaya. Oo po. Salamat. Tanging sabi niya. Pagkasabi niya ay lumingon ako upang silipin ng konti ang hagdanan. Tahimik ang paligid at mainit ang gabi. Tara, sabi ko sa kanya sabay hawak ng kaliwa niyang kamay. Ibang-iba ang nararamdaman sa mga oras na iyon dahil siguro sa pag-iisip na hindi kami nag-iisa. Bilisan mo lang ha, andito sila. Sabi ko sa kanya. Lumipas ata ang 3 minuto ay bigla kaming may narinig na mga footstep. Nagulantang kami nataranta. Lumingon kami noon sa harapan ng pinto ng CR na halos 4 feet lang ata ang layo sa kinalalagyan ng toilet at sa amin. Di kami nakapagsalita ni Jonas. Sa halip ay nagtinginan lang kami at tinignan uli ang pinto. Huwag kang gagalaw, pakikinggan ko lang ang pinto. Pabulong na sabi habang dahan-dahang akong lumapit sa pinto. Pero mga 2 feet na lang ata ako sa pinto ay biglang, Elisa, ikaw ba yan? Di ka pa ba tapos? biglang tawag ni mama.
Nanlaki ang mga mata ko. Nagulat, sobrang gulat. Na dahil sa sobrang gulat at kaba, ay napalundag ako at napaatras. Uy, ano ba? Di ka pa ba tapos? Ano bang ginagawa mo dyan? Saka may naririnig akong ingay kanina. Pagalit na sabi niya. Blanko ang isip ko at doon ako nakakita ng solusyon. Actually, isang nakakatawang solusyon, pero with my quick thinking, ang solusyon na iyon ang nagligtas sa amin. Tumatay ako, ma. Tanging naisip ko at isasagot. Ah, kaya pala. Ano ba kasi ang nakain mo? Sige Iha, tapusin mo muna yan. Opo, ma. Pakibilisan lang Elisa. Di ako komportabling matulog na puro alikabukang pa ako. Sabi ni mama. Oo nga pala, di ko na naalala na kani-kanina lang ay sinabing gagamit daw siya ng CR upang maglinis ng paa pero huli na. Check-in ko muna si baby, Elisa. Sana naman Iha, pagbalik ko tapos ka na. Opo, ma. Tanging naisagot ko. Narinig na lang namin ang pag-alis ni mama. Di kami umiimik o nagtitigan man lang. Nang marinig ko iyon, doon ako bumalik sa sarili. Hindi tama ang nangyayari. Kaya dali-dali akong tumayo sa pagkakaupo. Pasensya na. Sorry kung di napigilan. Sobra-sobra na ang ginawa mo na pagtulong sa akin. Wala man lang ako matulong sa'yo. Sorry. Sabi niya na medyo napaiyak. Guilty na guilty ako pero ayaw ko talagang nakikita siyang naghihirap at umiiyak. Nakayuko lang ako at that time. Tapos tumingala ako sa ceiling ng CR at pumikit ng halos 10 seconds at huminga ng malalim sabay harap sa kanya. Kitang-kita ko sa kanyang muka na naguguluhan. Matagal bago kami bumalik sa mga sarili namin. Sige na, lumabas ka na. Baka makita ka pa ni mama. Ako na ang maglilinis dito. Sagot ko agad na di man lang lumingon upang titigan siya. Lumabas agad siya sa CR at nilinis ko naman ang paligid. Pag-akyat ko sa taas at pagpasok sa kwarto ay nakita ko si mama na nagbabasa ng novel na binabasa ko rin. Ay, mabuti naman at tapos ka na Elisa. Sige, magbihis ka na at lalabas na rin ako. Sabi niya pagkakita. Opo, ma. Salamat nga pala sa pag-check mo kay baby. Ano ka ba naman? Lola ako ni baby. Sagot naman niya. Lumabas si mama sa kwarto at nagtungo sa ibaba. Pagkatapos kong magbihis ng nightgown ko, ay pinatay ko na ang ilaw. Hinalikan si baby at humiga sa kama. Pero di ko maalis sa aking isipan ang nangyari ngayong buong araw. Tama ba to? Alam kong di na babalik ang dating pagsasama. Bulong ko sa sarili. Para naging masaya siya at naging masaya din ako. Di naman siguro masama yun. Sa pag-iisip ko ng dahilan at sagot ay hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Mga 6:15 AM ng umaga nang magising ako. Tulala pa nakatitig lang sa ceiling ng kwarto ko ay bigla ko na lang nasabi ang pangalan nito. Napangiti ako sa pagkasabi ko. Basta mahal mo ang isang tao, kahit sa paggising ay siya ang una mong maaalala. Noong umagang iyon, habang chine-check up ko ang diaper ni baby, ay may kumatok sa pinto ng kwarto ko, si Jonas. Gising ka na ba? Oo, Jonas. Papasok ka? Sabi ko, di ko alam pero natuwa ako nang malaman kong si Jonas pala iyon. Kakaiba ang umagang iyon, isang umagang tahimik. Tulog pa ang mga magulang namin sa ibaba at tanging isang sanggol lamang na wala pang alam ang kasama namin sa kwarto. Pumasok si Jonas at lumapit. Di kami nag-imikan. Sa halip ay nagtitigan lamang kami na wari mo'y isang oras. Pagkatapos ay hinay-hinay siyang naglakad papalapit sa akin. Sa naaalala ko, nakaupo ako noon sa dulo ng kama ko. Tinititigan siya habang lumalapit. Tapos huminto siya nang halos 1 foot na lang siya sa akin at nakaharap. Jonas? Tanging bulong ko. Nagtitigan lang kami. Rinig namin at ramdam namin ang mga malalalim na paghinga at mabibilis na pagtibok ng mga puso. Pagkatapos ng kakaibang matahimik na titigan,
ay doon na ako natulala at bumigay. Di ako makagalaw, gusto kong magsalita pero bigo ako. Siguro sa kakaibang atmosphere ng kwarto. Tulala ako noon, pinilit kong mag-isip pero hindi ko magawa. At muli, trinaydor ako ng sarili. Naghalo-halo ng emosyon ang nararamdaman ko sa mga oras na yon. Magkahalong konsensya at saya. Jonas, makinig ka. Di ko na kayang bulahin pa ang aking sarili. Puso at katawan, di ko na kaya pang magpanggap. At bakit natin pipigilan ng mga sarili kung ito ang nagpapaligaya? Ayokong masaktan ka sa huli, kaya nasa iyo na ang desisyon kung itutuloy ba. Sabi ko sa kanya habang dahan-dahang pumatak ang mga luha ko. Napaiyak ako noon pero di ako nagsisi sa ginawa ko dahil nang marinig niya ang sinabi ko at makita niya ang mga luha ko ay Wala na akong hilingin pa, kundi makapiling. sagot niya sa akin. Ngumiti siya, isang ngiting hindi ko makakalimutan na nagpatigil sa aking mga luha. Tapos ay nagtitigan kami. Si baby ay nagising. Dali-dali akong bumangon dahil mas malaki ang problema pag nagising si mama at pumunta sa kwarto dahil sa pag-iyak ni baby. Napuno na pala ang diaper ni baby at sa pagmamadali kong pagpalit ng diaper ay hindi ko na malayang lumabas na pala si Jonas sa kwarto ko. Sa awa naman, hindi nagising si mama. At sa mga sumunod na oras sa araw na iyon ay naging normal lang kami. Kumain kami ng almusal na para bang walang nangyari. Pati sa tanghalian ay nagngingitian lang kami. Lumubog ang araw at lumamig ang gabi. Kakatapos pa lang namin kumain ay ako ang naatasang maghugas ng mga pinggan at baso ni mama. Dahil may bisita at kausap si papa sa porch sa labas ng bahay namin. Ang kaibigan niya sa city engineer. Si mama naman ay nakikipag-usap din sa kaibigan ni papa habang nagdidilig din ng halaman. Naghuhugas lang ako sa kusina habang pinagmamasdan sila papa at mama sa maliit na bintana sa harapan ko sa itaas ng lababo. Na tanging shoulder at ulo mo lang ang makikita pag pinagmasdan ka mula sa labas. Pero biglang uminit ang gabi at makita si Jonas sa likuran ko. Sila mama at papa nasa labas at kitang-kita ko sila nag-uusap mula sa maliit na bintana ng kusina. Si baby nasa kwarto na natutulog. Anong ginagawa mo rito? Baka makita. Sandali lang, hindi kasi ako mapakali eh. Hindi ako makatulog. Explain naman niya. Tumingin lang ako sa kanya. Di ko alam pero talagang di ako makatanggi. Pero pwede bang mamaya na lang? Kasi baka marinig. Hindi ako mapakali sa kwarto. Pero tanging nasabi ko habang tinititigan ang kanyang mga mata na puno ng lungkot at disappointment. Aaminin ko na sa mga oras na yon ay natutuwa ako. Kakaiba kasi ang atmosphere. Pasensya na. Alam mo naman na ikaw lang ang pwedeng tumulong. Sabi niya at napayuko. Talagang alam ni Jonas ang kahinaan. Pag yumuyuko na siya at nakatingin sa ibaba, ay doon ako naaawa. Kaya pinunasan ko ang mga kamay ko sa apron na suot ko. Lumingon paharap sa kanya. Hinawakan ko ang baba niya at titinaas ang mukha niya. Jonas, di ba sinabi ko naman sa'yo kaninang umaga na ayaw ko nakikita kang malungkot at nasasaktan? Mahinang sabi ko sa kanya. Pagkatapos ay tumalikod na lang ako. Hindi ko alam kung bakit hindi na ako nakapag-isip sa mga panahong iyon. Kailangan nating bilisan. Baka maya-maya matapos na ang pinag-uusapan nila sa labas. Nalimutan kong tignan sila mama at papa sa maliit na bintana dahil may narinig kaming boses sa labas papuntang harap ng bintana. Si mama nagdidilig pa rin ng halaman. Tapos ka na bang maghugas? Tanong ni mama habang napalundag ako sa gulat. Si mama, sabi ko kay Jonas. Ha? Ano? Bilis, tago, yuko. Tumayo ako at bumalik sa paghuhugas ng mga pinggan at baso. Maya-maya ay nakita ko si mama papalapit na sa maliit na bintana at sa harap ko. Uy ma, sabi ko pakunwaring walang nangyari.
Tapos ka na ba, Iha? Malapit na, ma. Bilisan mo dyan, Elisa. At baka nagugutom na si baby. Sabi niya habang tumalikod upang diligan ang mga halaman. Ang buong akala ko noon ay ligtas na. Pilit kong pinipigilan ang sarili ko at narinig iyon ni mama na lumingon at tumarap uli sa akin. May sinasabi ka? Wala, ma. Giniginaw lang ako sa lamig ng tubig. Excuse na naisip ko. Dapat mo talagang bilisan dyan. Baka sipunin ka. Opo, ma. Sige, puntahan ko muna ang papa mo at yung kausap niya. Opo. Habang lumakad papalayo si mama. Oo, medyo nagalit ako sa ginawa niya. Akala ko mabubuking na. Pwede bang maya na lang? Baka mahuli tayo. Napalingon na lang ako sa bintana sa hiya at tinignan sila mama at papa at ang kausap nila. Hanggang ngayon ay di ko malilimutan ang gabing iyon. Sige na, pumunta ka na sa kwarto. Baka makita ka pa. At kumaripas na siya ng takbo paakyat sa hagdanan. Oo, tumakbo siya dahil sa mabilis na pangyayari sa kusina, pati ang kanyang instinct ay naapektuhan na rin. Napatakbo siya pataas. Sa natatandaan ko ay mabilis ko ring natapos ang paghuhugas ko. Pati yata ako ay naapektuhan din. Makalipas ang ilang minuto ay nakita kong pumasok na sila mama at papa sa bahay. Habang ako naman ay nagtitimpla ng gatas para kay baby. May sorpresa kami sa inyong dalawa. Sabi ng mama ko na tuwang-tuwa sa paglapit niya sa akin. Ha? Ano na naman iyon, ma? Yung lalaking kausap namin kanina, kaibigan yun ng papa mo. May 4 tickets siyang pinagbibili dahil di raw niya ito magagamit. Dahil may mas importanteng gagawin siya. Anong meron doon, ma? Ang ticket na yon para sa trip to Palawan for 4. At binili yun ng papa mo sa halagang 4,000 lang. Sabi ng mama. Napasigaw ako habang lumundag-lundag. Ayon kay mama, in 3 days pa ang pag-alis namin papuntang Palawan. Pagdating namin doon, naalala ko pa, una kong nakita at na-inlove sa napakagandang tanawin at dagat ng Palawan. Mga 10:15 ng umaga ay nakarating na kami sa aming titirahan. Isang maliit na hut pero maganda at malinis. Sabi ng guide namin ay mayroon lamang itong 2 bedrooms with 1 bed each. So solusyon ng parents namin, tabi kaming matutulog ni Jonas sa iisang kwarto. And to be exact, 3 kami. Dahil kasama ko ang baby ko. Napakabuti ng mga staff sa aming pinuntahan dahil kumpleto sila at pinahiram kami ng baby cradle. Ayon sa papa ko, 3 days and 1 night lang kami doon. Naging masaya naman ang first day namin. Busog na busog kami sa eat all you can na mga foods house doon. Masarap at malinaw ang dagat at maraming mga turista din ang aming nakahalubilo. Pero kung masaya ang araw, ay mas alam ko namang mas maligaya ang gabi. Pagkatapos naming kumain, ay nagtungo sa tinutuluyan naming hut ay hinila ako ni Jonas. Maya magtulog na sila mama. Sabi niya sa akin ng pabulong. Okay. Sagot ko sa kanya, pero mga around 7 ng gabi ay nagyaya si Papa kay Mama na mag-night swimming daw kami. Kat, Jonas, nag-swimming tayo. Sabi ni Papa. Oo nga, tara mga anak. Mainit daw ang tubig pag ganitong oras. Sabi naman ni Mama. Nagtinginan na lang kami ni Jonas habang inihahanda ang aming mga pantulog. Buti na lang at nakaisip ako ng isasagot. Di pwede, ma. Walang magbabantay kay baby. Gabi pa naman. Oo nga ma. Back up namang sabi ni Jonas. Puno ng excitement ang nararamdaman ko noon. Pero kung minamalas ka nga naman. Don't worry, Iya. Pwede raw tayong umerkala ng babysitter. Every 1 hour is 100 pesos. Sagot ni Papa. Magbihis na kayo at tatawagan ko ang management para sa babysitter. Back up namang sabi ni Mama. Makalipas ata siguro ng 8 minutes ay dumating na ang babysitter. Isang bakla pero mabait at magalang. Good evening po, Madam Sir. Ako po yung babysitter na pinadala.
Sabi niya sa mama at papa ko. At iyon na nga, iniwan namin ang baby ko sa bakla. Tahimik naman siyang nagbabasa ng magazine habang binabantayan si baby. Kaya sa isip ko, wala akong dapat ipag-alala. Kaya nagtungo na lang kaming 4 sa dagat upang mag-enjoy sa once in a blue moon na vacation. Sa naalala ko ay nagsuot lang ako ng yellow t-shirt at itim na short. Si Jonas naman ay naka-boxers lang. Si mama ay naka-t-shirt at nakakulay dark na short. Habang si papa at naka-t-shirt na blue at naka-short. Nakalipas na siguro ang halos 15 minutes na paliligo namin at paglalaro at sigawan ay unti-unti kong nararamdaman ang ginaw sa aking katawan. Giniginaw na yata ako, sabi ko habang nanginginig. Ano ka ba? Taga-Baguio ka pero giniginaw ka na agad? Kantsaw ng papa ko. Baka gusto mo nang umahon, Iha. Hindi, okay lang ma. Matagal na kasi akong di naliligo sa dagat. Di na ako sanay sa lamig ng tubig. Sagot ko. Pagkatapos kong sabihin yon ay lumangoy ito papunta sa tabi ko at likuran ko. Gusto mo painit? Wag dito. Maya na lang, okay? Gina, hindi na kaya. Sige nga, hamunin kita. Kung talagang malakas pa ang tuhod mo. Malakas na sabi ng mama ko sa papa ko. O ba? Ano kagaya ng honeymoon, Han? 30 meters? Ano, game ka? Sagot naman ng papa ko. Sa mga di nakakaalam, parehong swimmers ang mama at papa namin. Ayun ang dahilan kung bakit gusto nilang magyaya ng night swimming. College pa lang sila ay sumasali na sila sa competition. Engineering ang papa ko at technology naman ang mama ko. At ginagawa nila ito since then. Mga bata pa lang kami ay lagi na silang naghahamunan. 20 meters ang distansya kung sino ang matalo ay mamasahiin ang panalo for 30 minutes. Napaka-sweet nga naman talaga. O sige, doon banda. Sa may kuha na 300. Nagpasiguro ng 30 meters yun. Pero okay na yun. Sige, yun ang finish line natin. Ano, game? Oy, manood lang kayo sa papa nyo ha. The best to, among the rest. Sige nga pa, pahanginan nyo nga kami. Ano, game na? Okay, go! Go signal ng papa ko at nagsimula na silang mag-unahan. To be honest, mabibilis pa rin sila kahit sa edad nila. Natulala na lang kaming dalawa ni Jonas habang pinagmamasdan silang dalawa habang papalayo ng papalayo sila. Pero maya-maya ay, ba't naman dito pa? Tanging sagot ko sa kanya. Di ako makagalaw, siguro dahil sa sitwasyon. Nagbago na talaga, di na siya mahiyain o takot sa mga babae at talagang naging mature na siya. Habang nasa malayo na sila, ay sinamantala nito ang pagkakataon. Dahil sa abala kaming pareho sa mga oras na iyon, ay hindi namin namalayang mabilis na lumangoy na pala sina mama pabalik sa amin. Ano, habol? Sigaw ng papa ko sa mama ko habang lumalangoy. Daya mo. Wala pang 3 eh. Lumangoy ka na? Sagot ng mama ko. Nagulat kami, hindi kami makagalaw. Buti na lang dahil naglalaro at nagtatawanan pa sila na tila wala kami roon. Di pa nila napapansin. Sabi ko sa sarili ko, lumangoy ako ng konti papalayo at napansin ako ni mama. Uy Kat, ano Iha? Nilalamig ka pa ba? Hindi na ma. Tanging sagot ko habang tinignan ko si Jonas na gumalaw na at lumubog sa tubig. Rematch? Promise, di na magdadaya. Sige game. Pero 50 meters para mas maganda ang laban. At muli ay lumangoy sila papalayo sa amin at unti-unti ay di ko na sila halos makita sa dilim ng gabi at sa sobrang layo ng 50 meters. At sa pagtanaw ko ay di ko rin napansin na lumapit uli si Jonas sa likuran ko. Lumingon ako at nagtitigan kami ng sandali para bang walang nangyari. Pagkatapos naming huminto dahil sa pagdating nila papa ay kalmado uli kami na wala man lang kumikibo sa aming dalawa. Habang abala kami ay di ko naman tinatanggal ang pagtanaw ko sa mga magulang namin sa malayo. Kahit na madilim ay kitang-kita ko pa rin sila
at rinig na rinig ang kanilang mga tawanan at maya-maya ay nilingon ko siya at tinitigan. Pagkatapos ay lumingon ako sa mga magulang namin. Nasa finish line na sila at nagtatawanan at naglalaro. Matagal bago kami bumalik sa aming mga sarili. Maya-maya ay inayos namin ang aming mga damit, naghiwalay at lumangoy kahit saang banda na para bang walang nangyari. Di rin nagtagal ay bumalik na ang magulang namin at inaya na kaming bumalik sa hut dahil sa sobrang lamig. Binayaran ko ng 100 pesos ang baklang babysitter habang sila mama at papa ay naligo sa shower sa labas ng hut. Thank you very much, ma'am. I hope nag-enjoy kayo. Oo naman, lalo na pag meron kang kasama sa dagat habang nagna-night swimming. Sabi ko sabay kindat kay Jonas. Nakita ni Jonas ang aking ngiti at kindat. Lumapit siya sa amin at di ko malilimutan ang sinabi niya sa bakla. Bayaran kita ng 200 pesos. Pagbukas ng gabi ay ikaw uli ang mag-babysit sa pamangkin ko. Sure, sir. I'll come back tomorrow. Same time. Sige, salamat. Good night. Tanging sabi ko. Pagkaalis ng bakla ay lumingon ako kay Jonas habang sila mama ay busy pa rin sa paliligo sa shower sa labas ng hut. Jonas, salamat ha. Ikaw ang magbabayad bukas sa pagbe-babysit niya. Doble pa ha. Wow. No problem. Basta ikaw at isa pa. Kaya doble ang binayad ko. Dahil siguradong magtatagal tayo bukas ng gabi. May nakita akong maliit na lugar na madamo at napapaligiran ng malaking bato. Nakita niya ang nakita ko rin kanina habang lumalangoy kami. Pagkasabi niya ay napangiti na lang ako. Lumingon ako sa labas at tinignan sila mama at papa na busy pa rin at hindi nakatingin sa amin. Thanks Jonas, the best ka talaga. Bulong ko at nagtungo upang kumuha ng tuwalya para maligo sa shower. Kinabukasan ng gabi ay naligo ulit sila mama at papa. Nagduelo ulit sa swimming. Habang kami naman ni Jonas ay kumuha ng isang blanket pero para ding tuwalya at sinabi naming magsa-sightseeing lang kami sa paligid. Pero ang totoo, mga around 8 p.m. ay kinuha ang pagkakataon sa sikretong lugar na nakita namin habang half moon naman ang buwan. In 3 days and 2 nights ay naka 3 sessions kami sa Palawan. At yon ang pinaka the best na vacation trip ever. Lumipas ang mga araw, linggo, buwan at taon hanggang sa gumraduate si Jonas bilang civil engineer ay ginagawa pa rin ang nakasanayan. Isang tulong kahit may asawa at anak ka na. Iba pa rin ang katulad nito. At oo, hanggang may panahon at pagkakataon na nagkikita kami ay nagtutulungan kami. This time sa ibang lugar na at hindi na sa ilalim ng dagat. Mag-subscribe sa Secret XPG.